Pakinggan natin yung ano, yung ilang mga ano, mga sinabi niya dito para lang ano, para lang maano natin, dissect pa natin yung iba pang mga baka may mga na-miss out tayo. O ito. Mayor, tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor, Ayan, bumalimbing ba? Meron ko Oh. na yan. hindi na todits na lang ako. Bali Promise, Mayor, meron ko ng anak na return pa. may awan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Ay, magkamukha naman kayo. Naway, Hindi ba yung mga tanong namin, alam mo yun, yan din yung tanong ng tao. Trapo ka ba? Magpapalit-palit lang ba kayo ng pamilya mo, hindi ba? Alam mo yun, yung may tinatanong ba to ng mainstream media? Hindi naman. Kami yung tanong ng tao kung ano yung talagang nengguay sa kalsada, yun yung tinatanong namin. Yun ang magandang dynamics ng Vox Populi at ng Banateros kasi we all came from from the streets eh. Walang alta sa amin, walang nag-aral sa Lasal. May mga pinag-aralan naman kami pero lahat kami halos lumaki sa sa kalsada. Tapos napunta kami sa posisyon na ito. So alam namin kung ano yung pinagdadaanan ng majority ng mga Pilipino. So kung ano yung dila ng mga Pinoy, yun din yung dila namin at yun yung mga naitatanong natin dito. Hindi tayo statesman dito. it's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Oo, nasa tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa... Ito yung mga gusto malaman ng tao eh. Naging magkaaway sila ni Hani Lacuna. So kamusta na kayo? Puntod. Nakita kami ng Ninang, nakita kami ni Roland na... Sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Ah, Congratulations oo. sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Ayan, so nakita nyo, kinocongratulate natin siya doon sa mga nagawa niyang maayos dito sa kanyang syudad. Yung mga paghuli, doon sa mga nakikita ng CCTV, yung mga pagpatay, pag-hold up, nahuli dito mga bossing ni Mayor Isko. So maayos yung yung kanyang politika sa Maynila, no doubt napakagaling niya. At sana sundan ito ng lahat ng mga mayors. Ang dalawang mayor na gustong-gusto ko talaga, actually tatlo eh. Ang tatlong mayor na gustong-gusto ko, yung mayor ng Marikina, itong Maynila, at saka yung Davao. Pwede na natin isama si Vico Soto dahil maganda rin naman ang ginagawa ni Vico Soto sa Pasig. Sige, isama na rin natin yung Makati. Oo, pero talagang ang hinahangaan ko na mayor, dalawa, si Isko at saka si Mayor Baste talaga. Without bias kay Mayor Baste, dahil kaya nga ako lagi nagpupunta ng Davao eh. Kasi nakita ko talaga na maayos ang Davao. So, walang problema doon. We are giving credit when the credit is due. Hindi ibig sabihin na si Isko hindi natin gusto yung pang buong bansa niyang politika hindi na natin papansinin yung kanyang mga magandang nagawa sa syudad niya. Ganyan parehas tayo, lalong-lalo na pag nasa SMNI tayo. Kasi yan ang sinasabi ng SMNI bagamat may mga sarili kayong opinion, kailangan pagka may mga guest tayo, dapat nire-respeto natin, dapat ina-accord natin ng maayos or ina-address natin ng maayos. Kung hindi natin gusto yung sinasabi nila, wag kayong parang si Mike Abe na pag hindi na gusto yung guest, inaaway na, hindi dapat ganon. Pwede namang magpalitan ng opinion ng sibilisado. Pagdating dito sa vlog natin, murahin natin. O tayo na bida rito. Pero pagdating diyan, syempre, kailangan i-project pa din natin yung somehow meron tayong fairness, lalong-lalo na pag nandiyan sa show. Oh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang. Pag ginawa nila sa Maynila, good lang yung mga time makakalawit namin. Tingnan ko, pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. At maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo. Kung di naman, wala naman ako magagawa. Pero, pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nakubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen. Katulad ito, opinion ito opinion ito ng mga tao na yung paghahunting nyo sa mga nakaubad Diyan lang naman kayo pumupunta sa mga iskinita, paano nyo sasabihin na hindi anti-poor yan? Nagpupunta kayo doon sa mga lugar kung saan mainit, walang mga aircon yung mga bahay, naghahalo ng simento. Hindi naman kayo nag-iikot sa mga subdivision, hindi naman kayo nag-iikot sa mga Central Business District. Di ba? Yun yung mga tinatanong namin. Kung ano yung karaniwan na tanong. Bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon, na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila? Good point, no? Bad.
hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid, maiibsan, mapapagaang. Doon mo dito, ito pa yung isa. Napaka-generic naman ng question eh, 'di ba? Ako bilang isang Pilipino, na maayos naman ang nagdadamit naman ako sa labas. Para sa akin, hindi ko alam kung ang ibig sabihin dito ni Isko is unahin natin yung problema ng Pilipinas sa kahirapan, problema ng Pilipinas sa krisis. Wag natin unahin yan. Kasi yun yung sinasabi niya rito eh. Iba lang yung pagkaka-deliver niya. Pero feeling ko yun yung sinasabi ni Isko dito na maraming problema yung syudad eh. So hindi ko pinapansin kung ano yung mga ipinapatupad-patupad nila. Pero kung ako naman, ang sagot ko rito, maganda naman yung magkaroon ng disiplina yung mga Pilipino. Pero siguro, mas maganda na kesa, ano na lang natin, sabihin na lang natin sa mga Pilipino na magkaroon ng disiplina. Pero kung ifo-focus natin yung energy natin doon, maggagalugad tayo para lang sa mga nakahubad, para sa akin, it's a waste of energy, lalong-lalo na ngayon, waste of time and money. Lalong-lalo na ngayon, na meron tayong krisis. Every centavo counts. Every drop counts ng gasolina. So, siyempre, pag nagpunta tayo, naggalugad tayo, gumagamit tayong gasolina. Gumagamit tayo ng mga resources. Gumagamit tayo ng mga tao, sweldo ng mga tao. Imbis na itong mga tao na to, ginagampanan yung kanilang mga tungkulin, nag-iikot-ikot dito. So, alam mo yung ibig ko sabihin? So, as much as makatipid tayo, gawin natin, kasi ang kailangan nating i-address ngayon is yung papatay sa tao. Di naman papatay sa tao yung mga nakahubad. Normal, yung mga kriminal, may mga baril, may mga kutsilyo, huliin yan. Pero yung mga nakahubad na yan, hindi naman yan papatay sa tao. Pwede naman natin sigurong gawin yan. Pero, mas maganda siguro, ipagpaliban natin yan or ibigay natin yung mandato sa mga barangay na ipagbawal yung mga nakahubad, pabayaan na natin yan sa kanila, yung otoridad, ilagay na lang natin sa totoong mga issues ng bayan, and then, i-address natin itong kakulangan natin sa enerhiya, gasolina, taas ng presyo, bla bla bla. Mas okay sa akin kung ganun yung sagot kesa sa, hindi ko kasi iniisip yan. Marami kasing problema ang Maynila eh. Ang tanong kasi dito sa tingin mo ba, anti-poor ba ito o hindi? Yun lang naman yung sasagutin mo eh. Ang sasagot mo lang naman doon, para sa akin, medyo talagang anti-poor. Kasi ganyan din naman yung sinasabi nila doon sa Oplan Tokhang ni Pangulong Duterte, anti-poor daw eh. So if that applies to Pangulong Duterte's Tokhang, it also applies here. Para sa akin, medyo anti-poor ito. Kasi nga, makikita nyo naman yung sa mga balita na nagpupunta sila sa mga lugar na hindi naman subdivision. Hindi naman central business district. Wala naman silang operation doon. Nag-ooperate naman sila doon sa mga lugar kung saan may hirap yung mga tao. So pwede mo sabihin na hindi naman siya anti-poor siguro, pero mas tinatamaan lang dito yung mga mahihirap dahil nagpupunta sila at marami sa mga ganyan, mga nakahubad, nandoon sa mga area kung saan yung mga maralita natin mga Pilipino, yung mga third class sa laylayan. So masasabi ko na pwedeng hindi siya anti-poor, pero ang apektado nito is karamihan mga mahihirap. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Yung hirap na dinaranas ng tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano o banyaga, magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng mahihirap yung kapitbahay o yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Oo na, mainit sa oblo. Yun yung sinasabi naman natin na kailangan din ang batas, hindi mo binibend, pero kailangan may considerations, hindi ba? Maganda rin yung sinasabi ni Isko rito. Well, hindi naman lahat ng sinabi niya rito pangit. May sinabi siyang di natin nagustuhan, maybe pangit sa atin. Pero may mga sinabi rin siya dito na may sense. Ito yung politika. Love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Ito na, comment ng social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Tanong yun. It's not an opinion. It is a question na tama lang naman nasagutin ni Isko. Ano ba talaga yung politika niya? Maganda, di ba? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Ngayon, sa klase ng balimbing na si Isko, ano siya, matamis ba o maasim? Kasi ako I would say talaga na balimbing si Isko. Oo, para rin siyang mga rimulya. Pasensya na, kaibigan ko siya, pero ito ang tingin ko after nitong interview na ito. Nabalimbing siya kasi inaaway niya yung mga Duterte, biglang naging okay siya sa Duterte, tapos biglang ngayon hindi naman niya inaaway yung mga Duterte ngayon kasi alam niya na malakas ang mga Duterte sa 2028.
So, ang umo-okay naman siya ngayon kay Bongbong. Di ba ganyan din yung mga Rimulya? Nung una, kay ano sila, kay Binay, biglang naging Duterte, tas ngayon Bongbong na. So, ang politika ng mga Rimulya at ni Isko, parehas. Kung sino yung nasa kapangyarihan, yun yung ano nila. Yun yung kakampi nila. O now, bakit niya binanatan si Pangulong Duterte noon? Nasa kapangyarihan. Paalis na si Pangulong Duterte noon eh. Tapos may balak siyang tumakbo. Gusto niya maging standard bearer ng Liberal Party noon eh. Kaya inaway niya si Pangulong Duterte para makuha niya yung mga dilawan. Kasi may usapan noon na para matalo mo si Bongbong Marcos, isa lang ang tatakbo. Yun ang usapan noon. Ngayon, nag-usap-usap sila. Si Lacson, si Pacquiao siya, si Leni Robredo. Sabi ni Leni Robredo, hindi daw siya tatakbong presidente. So kung hindi tatakbo si Leni na presidente, walang standard bearer ang Liberal Party. Yun yung pagkakataon na nakita ni Isko na para kailangan kong makuha yung Liberal Party. So para makuha ko yung Liberal Party, aawayin ko si Pangulong Duterte. Pagdating sa approach niya sa pandemic, aawayin ko siya para makuha ko yung ako ang i-promote ng Dilawan. Kasi dalawa lang naman maglalaban talaga dyan eh. Marcos at saka Dilawan. Loyalista at saka Dilawan. Yun lang naman eh. Loyalista DDS at saka Dilawan. So ginawa ni Isko yun. Ang problema, si Leni Robredo, scammer. Sabi nga niya kinuwento niya yun sa amin Sabi niya, ang usapan nun, hindi siya tatakbo Kaya ako nagdeklara kasi walang standard bearer yung liberal. Kaya ako nagdeklara para makuha ko yung liberal at the same time, ako yung maging standard bearer. Walang standard bearer Hindi naman pwede si Lacson. Hindi naman pwede si Pacquiao. Sabi kasi ni Pacquiao at ni Lacson, hindi sila aatras. Pero si Leni, umatras na. So nakita niya yung opportunity na yun. Biglang kinaumagahan daw, nung nagdeklara siya, natatakbo siya ng presidente, biglang naging kulay rosas daw yung bukas. Kaya napasubo na siya. Napasubo na siya na tumakbo ng presidente. Kahit na alam niyang hindi siya mananalo, napasubo na siya kasi nga ibinigay niya na yung pagka-mayor kay Lacuna. Sinabi niya na ikaw na ang tumakbo mayor, ako na ang tatakbo ng presidente. Kaya ganoon na nangyari mga bossing. Hindi din naman niya ine-expect na si Hani Lacuna tatarantaduhin yung Maynila. Saya kahit sinabi niya kay Hani Lacuna na ikaw na, kinuha niya ulit kay Hani Lacuna. So yun yung istorya noon mga bossing. Kaya inaway niya si Pangulong Duterte. Tinan mo nung tumatakbo na siyang presidente. He's hoping na i-endorse siya ni Pangulong Duterte. Hindi siya in-endorse ni Pangulong Duterte pero hindi na siya bumabanat sa mga Duterte noon. Kasi nga alam niya na pag binanatan ko yung mga Duterte ngayon, wala na lalong boboto sa akin. Alam mo yung mga ganun. So nakita na natin kung anong klase ng politika meron ito si Isko. Ganun pala talaga siya. Kung sino yung mapapakinabangan niya, yun ang kakampi niya. So yun yung na-expose dito. Naging successful ba ang Vox Populi o hindi? Yes, naging successful. Kasi na-expose natin kung anong klase ng politiko si Isko. Again, hindi ba siya magaling na mayor ng Maynila? Magaling, pinakamagaling na mayor ng Maynila. Siya ang pinakamahusay na naging mayor at palagay ko, pinakamahusay na magiging mayor. Walang mayor na makakatapat sa ginawa niya sa Maynila, mga bossing. No doubt about that. Huwag kayong magagalit. But I'm speaking in yung kanyang personality as a politician and as a Filipino. Yun yung ano ko. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun Aksyon demokratiko ko At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami, sa pagka-presidente nung... So dito sa interview na to, dito sa sinasabi niya na to, sinasabi lang niya na hindi ako loyalista, hindi ako DDS. Meron akong sariling partido, Aksyon Demokratiko. Now, nakakatulong ang Maynila sa akin, kaya I'm giving the credit sa gobyerno natin. Hindi niya inaaway si Inday Sara. Pagdating kay Inday Sara, he's also being fair. So sinasabi niya dito na neutral ako. Ayaw kong madamay sa politika, lalong-lalo na yung mga constituents ko. Naiintindihan ko yan. Walang problema dyan. Pero nung tinanong na siya, nung sinabi niya na overall maganda yung ginagawa ni Bongbong Marcos laban sa katiwalian, dun na. Sabi ko, teka, parang mali na yan. But again, that's his opinion. Hindi para sukulin ko siya doon. Yung aking opinion, dito ko na ilalabas sa vlog ko. Hindi na doon. Kasi ayaw ko naman bastusin yung kaibigan namin na si Mayor Isko Moreno. So hindi mo pwedeng sasabihin sa amin na si Pangulong Marcos walang yun ang sinabi niya wala daw na mga pwedeng makapagdirekta na si Bongbong Marcos ay may involvement dito. Malabo. Malabo yung para sa akin. Unang-una sa lahat, sino ang naglalabas ng pera ng taong bayan? Department of Budget and Management. DBM. Si Zaldico, kuha ng ang DPWH, kuha ng pera sa DBM. Ang DBM release na ng release. Hindi naman magre-release ang DBM nang walang pirma ng presidente. At hindi rin magre-release ang DBM at ang presidente ng pera kung hindi niya alam kung saan mapupunta. Di ba? Alam nila na mapupunta sa DPWH at alam nila kung ano yung mga project na ipinaprioritize ng DPWH.
So hindi mo dito pwedeng sabihin na hindi naman lahat ng tao ko alam ko kung anong ginagawa nila eh. Kung pinsan yan, hindi naman pwede na kahit nga nanay niya hindi siya nababantayan eh. Oo, hindi siya nababantayan nung nanay niya, si Martin Romualdez. Pero alam nung nanay niya na may ginagawang masama yung anak niya. Ang tanong, kukonsintihin mo ba o hindi? O ako si Bongbong Marcos, pinsan ko yan. Hindi ko naman alam talaga yung ginagawa niya 24 oras pero nakikita ko ano yung performance niya bilang isang Speaker of the House. Maganda ba yung ginagawa niya bilang Speaker of the House? Kung mali, dapat sinisita ko na. Hindi pwedeng, ay, ganun na lang ba yung ano natin? Ganun na lang ba yung sasabihin natin na hindi naman pwedeng bantayan ko yan, araw-araw wala na akong nagawa. Eh, yun yung responsibilidad mo bilang leader eh. Bilang ama, ang responsibilidad mo, mabantayan yan. Hindi perpekto. Meron kang mamimiss out. Ang tanong, may gagawin ka ba para i-correct yung pagkakamali na yun? Ganun yun eh. O halimbawa, ako si Marcos, pinasampahan ko ba ng kaso? Pinaimbestigahan ko ba yung pinsan ko? Yung anak ko, pinaimbestigahan ko ba bagamat siya yung pinakamaraming insertions? Wala namang kita yung probinsya, pinaimbestigahan ko ba? Hindi, kinonsinti ko. So pag kinonsinti ko, anong ibig sabihin nun? Eh, di sangkot ako dun sa ano. O ngayon, ako, presidente ako. Mantakin mo, hindi ko nakikita naglolo ko si Saldico, hindi ko nakikita naglolo ko DPWH, hindi ko nakikita naglolo ko si Martin Romualdez, hindi ko nakikita naglolo ko si si Sandro Marcos. Ibig sabihin, tanga ako, incompetent ako, lahat na lang ng gumagawa ng masama, hindi ko nakikita. Tapos ang dahilan ko, I'm just one person, hindi ko naman pwedeng bantayan yan. Hindi naman, anak nga niya, hindi niya nababantayan eh. Mali yun, sir. Mali yun. Extraordinary ang trabaho ng isang presidente. At kapag presidente ka, kailangan lahat saklaw mo. Bakit? Perpekto ba nung panahon nung kay Pangulong Duterte? Hindi. Hindi. May corruption ba sa DPWH nung panahon ni Pangulong Duterte? Oo. Pero hindi katulad nito. Mali-mali yung pera. Hindi katulad nito na wala na talaga yung proyekto. Dati, overpriced lang yung mga project. Nagagawa pa din yung project. Nangungumisyon pa din yung mga politiko. Pero hindi ghost. Pag gumawa ng tulay, nagagawa naman yung tulay. After few months nga lang, baku-baku na yun. Pero nagagawa yung tulay. Eh ngayon, wala talagang nagagawang tulay. Oh, hindi mo nakikita yun bilang presidente. Hindi mo nakikita na lahat ng ahensya ng gobyerno mo sumasablay na. Tapos sasabihin mo na hindi ko naman kayang bantayan lahat yan. Kung hindi mo pala kayang bantayan, umalis ka na dyan. Nagloko yung ilang tao, hindi mo pare-parehas na hindi mo nakita. Ang nakikita mo yung mga Duterte, nakikita mo yung sinasabi ni Inday, pero yung mga pagkakamali ng mga tao mo, hindi mo ina-acknowledge or hindi mo ina-address. Ang tawag doon, kasabwat ka. Di ba, Mayor Isko? Kasi ang sinasabi niya, o katulad niyan, guilt by association. Dahil ba, pinsan siya ni Martin, sangkot na si Pangulong Marcos? Pwede. Bakit? Yung mga posisyon nila, presidente, Speaker of the House. Buti sana kung si Martin hindi siya Speaker of the House. Buti sana kung si Martin, ang ninanakawan niya, yung distrito lang niya, hindi buong Pilipinas eh. Ngayon, i-associate mo silang dalawa talaga. Bakit? Kasi nga, yung chain of command, ganun eh. Presidente, Speaker of the House, Senate President, Vice President, tapos mga Appropriations Committee Chairman, at kung ano-ano pa. Sa'yo lahat yun, ikaw ang ulo nun eh. Hindi pwede mong sabihin na porket pinsan ko, may kasalanan na rin ako. Oo, pwedeng pinsan, wala kang kasalanan, pero bilang presidente, may kasalanan ka. Why? Responsibilidad mo yung Speaker of the House na disiplinahin. Responsibilidad mo yung DPWH, under sa'yo yan. Disiplinahin mo yan, pati yung DBM, under sa'yo yan. Release ng pera, DPWH, release ng pera, walang nagagawang proyekto. Ang laki ng utang, walang nagagawang proyekto. Oh, di ba? So, yun yung sinasabi natin. Kung ang pag-uusapan dito pinsan, hindi siguro pwedeng tama yung sinasabi mo, pero bilang pinsan at saka presidente, malaking weight nun. Malaking problemang ano yun. Oo, talagang pwedeng mag-connive yung mga yan. Kung naman si Mayor Isko, umaling-mali ka dyan. Araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. We did recognize it, sir. 4 years na. 4 years na, Yorme. 4 years na siyang nandiyan dyan sa pwesto. Tanungin mo yung mga constituents mo sa Manila, okay ba sila? Okay yung Maynila, pero okay ba sila? Bilang apektado rin naman sila sa lahat ng ng bilihin, presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, krimen, droga. Apektado man yan sila, sir. Ikaw din bilang mayor, alam mo yan, bumalik talaga yung droga. Oh, masaya ka ba doon? Yun ang tanong eh. Masaya ka ba sa taas ng presyo ng bilihin ngayon? Masaya ka ba sa mahal ng gasolina? Masaya ka ba how they are addressing the issue? Masaya ka ba na ayuda na lang ng ayuda? Masaya ka ba na walang mga trabaho yung mga Pilipino? O masaya ka ba na nakikita mo ang daming ahensya ng gobyerno halos hindi na nagfa-function dahil
Yung presidente natin papasyal-pasyal, masaya ka ba dun? Bilang Pilipino, hindi na bilang mayor ng Maynila, bilang Pilipino, kaya nga ang tanong ko sa kanya, in your personal capacity, not bilang isang mayor, but in your capacity, do you think this government is doing a good job? Di ba? I can say yes, they are doing a good job in Manila, but generally in the whole Philippines, I don't think they are addressing it ng mabilis. Oo, yung pabahay, hindi nila na-address ng maayos. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nila na-address ng maayos. Yung peace and order, lumala. So, masasabi natin na may kulang pa na sana magdagdag sila ng effort. But dito sa Maynila, they're doing okay, they're doing great. Thanks for helping us. But again, if opinion ko lang naman, pwede naman yun, ito yung nakikita ko na pagkukulang nila, and I hope na ma-address nila for the remaining years kasi kawawa yung mga Pilipino. O kaya mga taga Maynila, pero yung mga ibang lugar sa Pilipinas, kawawa. Kaya sana ma-address nila yan. Nakikita mo naman yan. Imposible hindi mo nakikita yan. May may social media account ka eh. Nakikita mo kung ano yung mga paghihirap na dinadanas natin ngayon, sir. Ganun lang kasimple. Di tapos na. All of Manila voted in our favor. Ayun. Pasig, Taguig, o Makati. Ang Maynila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong voting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan. Hindi ka naman, sir, makikipagbardagulan. Maglalabas ka lang ng iyong opinion bilang isang dating tumakbong presidente, 'di ba? May advokasya ka. Pasok pa ba sa advokasya mo yung ginagawa ng presidente ngayon? Hindi masamang magbigay ng opinion. Ang mali dito, sabi nga nila, kapag alam mo na may problema tapos nanahimik ka, naging part ka ng problema na yun. Kapag nakita mo na mayroong mali tapos sinita mo, edi naging part ka ng solusyon. Ganun lang naman yun, sir. Sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa Office of the President? Okay nga yung makipagtulungan. Okay yung tumanggap. Pero ang tanong, kukonsintihin mo ba yan kung magnanakaw yan, sir? Alam mo na magnanakaw yan. Sa tingin mo magnanakaw yan, kukonsintihin mo ba yan? Siyempre hindi. Okay, tatanggap tayo bilang ama ako ng lungsod, pero hindi ako magbubulag-bulagan sa mga pagkukulang ninyo. So dahil busog ako, okay na sa akin kahit magnakaw kayo, wala akong pakialam. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Kasi yun yung idea na fino-float niya rito eh. So long as Manila is okay, so long as I'm getting help from the government at binibigay ko yun sa Maynila, wala akong paki sa iba. So selfish ka pala. Selfish ka pala, hindi ka pala makabayan, hindi mo pala mahal ang buong Pilipinas, ang mahal mo lang Maynila. Buti na lang, hindi ka nanalo ng presidente. Ito personal na opinion ko lang. Hindi to pwedeng maapektuhan yung relasyon natin kay Mayor Isko. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Aksyon Demokratiko. Kaya nagtatanong na kami ng mga ganitong sagot kasi nga, medyo nagdududa na rin kami sa posisyon ni Mayor Isko. Gusto mo ba maging presidente si Inday Sara? Hindi niya yung sinagot. Pero ang sinabi niya, kung magiging presidente si Inday Sara, binoto rin ako ng tao, makikipagtulungan ba ako kay Inday Sara? Of course. Katulad ng pakikipagtulungan ko kay Bongbong Marcos. Pero kung halimbawa si Inday Sara magnanakaw, so hindi mo rin sisitahin si Inday Sara. Kung halimbawa si Inday Sara pumatay ng maraming mga Pilipino, tinuloy niya yung war on drugs tapos mas malala yung kanya tapos feeling mo umaabuso na yung mga pulis sa kapangyarihan. Are you still gonna turn a blind eye dahil lang yung Maynila ibusog? Diba? Yun yung mga tanong dun eh. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente. In that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya.
Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di ba, yung ibig kong sabihin na we have our opinions, we have our politics. Sinasabi rin namin yung politika namin, pero hindi namin isinusuksok sa bibig ni Isko. Because alam namin na meron siyang sariling opinion and we respect that. And nakikita nyo naman si Isko, kahit binabanatan namin si Bongbong dito, hindi rin naman niya kami binabara eh. O pinababayaan niya rin naman kami na ilabas yung opinion namin. After all, Vox Populi ito eh, boses mo yan. So naging successful ba itong itong interview na ito o hindi? Para sa akin, naging successful 'yan. Kasi nga nakilala natin kung anong klase ng politika si Isko Moreno, and I still respect him as a friend. I still respect him as a person, but I still believe in him and respect him as a mayor of Manila. But as a Filipino na tumakbo ng presidente, I got disappointed. But a little bit only. Kasi hindi naman importante, hindi naman significant si Isko sa buong Pilipinas eh. So sa ngayon, dahil nga hindi naman siya tumatakbo eh. And I'm happy for the Manileños, may tag Manila na maayos ang pamumuno ni Isko. Sana all. Sana lahat ng mayor ganyan. Bagamat ganun, meron tayong mga opinion na maaring hindi rin magustuhan ng mga taga Maynila tungkol sa kanilang mayor. And I hope na magrespetuhan tayo ng opinion. And isa lang talaga ang maganda rito, ibig sabihin, ang SMNI, walang pakialam yan anong kulay mo, basta inimbitahan ka dito sa Vox Populi, sa mga shows ng SMNI, Nightline, kung ano man yung mga shows ng SMNI, in-interview ka, kung ano yung sasabihin mo, may masasaktan, may matutuwa, walang labis, walang kulang, hindi chachap-chapin yung iyong mga statement. Dilaw ka, pula ka, blue ka, Duterte ka, pro-China ka, anti-China ka, kung ano ang iyong opinion, kung ano ang iyong sagot sa mga tanong, yan ang ilalabas ng SMNI. Walang cut, walang filter. Ganyan ang SMNI. Kaya nga, di ba, may interview na nakaraan sa ibang bansa. Ano na lang ang pinagkakatiwalaan nila ng mainstream media? SMNI na lang ang pinagkakatiwalaan nila. Bakit? Kasi kung ano talaga yung balita na nakita mo sa SMNI, yun talaga yung totoong nangyayari sa bayang Pilipinas. Hindi katulad ng ibang mainstream media na kung ano yung mga kabaliktaran, yun yung mga ipinakikita nila. Walang hiya na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
palakpakan. Pag mali, banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa